Hi guys, welcome sa bagong episode ng AJ Blair Reviews. So ngayon, meron tayong package galing Malaysia. So galing to dun sa kaibigan ko, kay Jaegu. Ito ay bunga ng aming swap deal. So mag-unbox tayo. Ang gagamitin natin ay itong Banok knives. So si Jaegu rin nagpadala nito sa atin. Banok knives, they are based in Thailand, no? So yan si Banok knives. So yung steel nito is 52-100. Ang naalala ko dito yung mga gawa ni Domsi eh. So itong kahoy na to, amoy Nara siya nung bagong dating. So hindi ko alam kung same na kahoy to sa Nara. Pero iba yung tawag nila eh. Nalimutan ko lang. Pero may episode to na nireview ko siya ng buo. So pwede nyo balikan yung video na yun. So let's do this. So yung package po is from Taman Bukit, Mertajam. So sa Penang. Galing Penang, Malaysia. Oh. Ang bilis ng shipping ngayon. Parang ano lang, 1 linggo, mahigit. Or more or less siguro mga 1.5. Kasi ano eh, yung una namin, yung dumating na bago ito, inabot ng 3 buwan. So nagka-problema kami nun sa customs, kaya medyo matagal. Okay. So si Jay pala, ang trabaho nun sa 3D printing, sa medical industry siya eh. So nagde-design sila ng mga parts, tas siya yung naka-assign sa 3D printing ng parts. Okay. So ayan. Dami laman. So ito muna. So ito, materials to. I plan to use this on my knives. So, tingnan natin kung paano to magagamit. Medical grade to na stainless. Ginagamit to sa medical industry. So, yon. Tapos, merong bells. Si Jay kasi nung siya ay namasyal. Minsan, nadadamay tayo sa pasalubong eh. So, ayun. Then, ano pa to? Oh my God! Oh my God! Nipex! Matagal ako binubudol ni Jay tungkol dito. Sabi niya, bumili ka ng Nipex. Magandang tools. Oh my God! Thank you, Jay. Oh my God. Pinadala niya ako ng Nipex. Oh my God. Actually kasi, magandang tool ang Nipex. Kaso ang mahal. So hindi ako bumibili talaga. Tapos marami ako dito ng tools. Meron akong mga plies. Pero yung mga China lang. Kasi alam nyo naman tayo, pag may talyar tayo, talagang walwal. Sira kung sira. So si Nipex parang sa tingin ko not worth it. Pero sa quality, alam ko talagang quality to. Pero yung way on how I use it, alam nyo yung paano ginagamit yung mga plies dito, talagang sira kung sira eh. Kaya nakakapanghinayang kung masira ko ito. Pero anyways, thank you Jay. Masusubukan ko rin tong Nipex. Then ito pa yung isa. Ito yung iniintay ko eh. Ito isinwap ko doon sa sa minasbad ko. So papadala ko kay Jay yung minasbad soon. Hintayin mo lang Jay kasi may iba pang isasabay yon. Okay. Itong na to, itong Leatherman na to, talaga to, personal niya. So, dalawa yung ganto niya, sabi niya sa akin. Kung gusto ko. Actually, matagal na niya akong binubudol sa multi-tools. Hindi kasi ako fan ng multi-tools kasi
Yun nga, mabigat. Tapos, yun nga, may nawala. Ayun, ikukwento ko ngayon. Kasi may naiwala akong Leatherman na mini tool. Nanakaw yun sa akin. So, ito naman, replacement. Galing to kay Sir Ricky Dison. So, swap deal din yung ginawa namin. So, big thanks kay Sir Ricky. Kasi, ang hirap maghanap nito. Luma na kasi to. Wala nang nilalabas na bago. So, si Leatherman mini tool. Ito siya. Yan. Yung sa akin noon, black oxide. Lagi kong dala yun mula high school. Pag nagbabike ako, mag-hike, akit ng bundok, camping, ganun. Lagi kong dala yun. So, maraming memories. Ano, naalala ko na lagi kami nag-uusap ni Jay tungkol sa multi-tools. Sabi ko, namimiss ko yung mini tool ko. Tapos nag-try ako maghanap, napakahirap pala maka-acquire nito ngayon. Kasi dahil nga, matagal na siyang, hindi inilalabas ng Leatherman na kumbaga, phased out na. So si mini tool, ayan siya. Lit lang. Pero siya, i-extend yung handle. Yung gusto ko sa kanya maliit. Pero yung downside niya, dahil old model siya, yung kanyang plies, hindi pa yung yung blade ng kanyang plies, hindi pa siya yung replaceable. Kasi yung mga bago ngayon, nare-replace na. Tsaka ayan, hindi siya yung spring, yung pwede mong pag bumubuka siya mag-isa. Meron kasing ganung model yung parang spring loaded. So pag plies mong ganyan, bubuka siya mag-isa. So meron din siyang kasamang knife. So ito putol yung dulo pero kaya ko tong ayusin. Napakaganda pa nito. Promise, ang kinis. Kasi yung mga ganito na nakikita ko, mga gasgas na ito, parang pinakintab pa ni Sir Ricky. Grabe, ang ganda. Tapos meron siyang keycale, pwede siyang screw na flat screw driver. Then itong kanyang handle, merong pambukas ng lata at saka pambukas ng bote. Yan. So simple lang siya, very simple. That's why I like it very much. Lagi kong dala yung ganito ko dati. Pero yung dati ko kasi nanakaw yun. Training namin sa ROTC. So, Naval ROTC yung sa amin. So, sa Bonifacio kami. Dun sa may, sa may oval, sa may grandstand. Nandun yung mga bag namin, nandun lahat. So, ang nawala sa akin nun, isang G-Shock, isang headset, isang Leatherman na multi-tool. Buti na lang yung wallet ko, nasa bulsa ko nun. So, yun. Kaya talagang big thanks kay Sir Ricky sa pag-give up nito para sa akin. So, yan. So, balik tayo dito sa Leatherman na pinadala ni Jay. So, ito kasing Leatherman na to, ito yung OHT. Ayan siya. Ganda, di ba? Black din yung kulay niya. So, si OHT, designed siya for military and for one-hand deployment, no? Kaya OHT yung tawag, eh. So, paano ba to? May to, may lock. Ito pala. So, ikutin to. Iniikot to, then yan, pwede mo siyang buksan. Yun. Ito yung sinasabi ko, yung spring loaded yung kanyang so ayan, nabuka siya mag-isa. Tapos yung kanyang ngipin, yung blade niya pwede paltan. Then isa-isahin natin yung yung mga tools. Tapos mapapansin nyo yung kanyang scale. Ayan, yung scale niya, drawing siya kung anong tool yung nasa loob. So for example, ito, ano ba to, pambukas ng lata. Yung pang ginagamit to sa seatbelts yung basta parang knife siya na pang pwede sa tali, pwede sa seatbelt. So yun. Kaso naglalak siya. Meron siyang lock dito, parang folding knife. Ayun. Press dito bago i-close. Okay. So pwede siya i-deploy ng one hand. Ayun, ito naman mukhang screwdriver. Phillips, ayan. Phillips screwdriver. So ganun din, may lock din siya. So pwede siyang one hand lang. Yun yung niya yun yung ina-advertise ni Leatherman dito noon.
Actually, ito phased out na rin. So, ayan, ito. Flat screw driver, no? So, ito naman, mukhang lagari. Ah, hindi. Ano siya? Knife din. Pero, ano siya? Serrated. So, next is, ano to? Parang flat screw driver din, pero mas malapad. So, ito naman. Ito yung knife. Itong knife may damage din. Pero okay lang din kasi kaya ko din i-repair yan. So, yun yung knife niya. Then, this one. Ito yung lagari. So, may kasama siyang lagari. Ito yung drawing. Oh. Lagari. Ito naman, pagbukas ng lata. So, ang ganda nung OHT. So, may mga nakatago pa ba? Parang yun na. Yun na yung lahat. So, yun, no? Pogi. Ang pogi, sir. Thank you kay Jay sa ano, pagpapaampun nitong OHT mo. So, tama ka. Sobrang ganda niya. And very useful kung ano, lalo sa trade ko na minsan biglang kailangan ko ng plies, no? So, nasa belt ko lang to. Mukhang mapapadala sa ano, no, naka-belt. Tsaka ito, yung ano niya, yung kanyang tawag dito, sheath. May lalagyan pa ng pen. Ganda. So, yan. Thank you, Jay. Papadala ko na rin sa'yo soon yung iyong itak. And salamat sa mga may iba pang freebies. Oh. Thank you so much. Oh my God talaga. Itong Knipex. Pinag-uusapan lang natin dati. So, yun. Okay. Thank you for watching, guys. That's it for our unboxing video. So, sa next video ulit. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!